Actually, this year, almost more than a decade na rin ako nagko-cover ng translasyon. So, every year I do photo walk also with Fujifilm. So, this time, I lead the photo walk. So, dinala ko talaga sila halos close to the ground zero. So, since last year, bumabad ako doon sa Roas Boulevard. This time, sabi ko, I think I have to go first to Ayala Bridge para mahintay namin doon. So, eksakto na, nahintay naman namin yung andas doon. So, it took us almost 4 hours to stay, no, and waited for the puon. So, nakunan ko naman. So, yung photo na yun, kung mababalik mo, parang on my point of, when I took a shot of this, gusto ko mapakita na nandun yung poon, also the sense of place is there, yung Palangka Street. Pero kasi for the longest time na nag-cover ako, before hindi ako masyado nakakita ng medic eh. Pero this time I show the medic in front, which is very organized. And nandan din yung lubid, no, na lumabas din. So, yun yung typical na pwedeng makita ng isang photographer pag pumunta doon na pwede nilang i-highlight if they want to cover. Okay, sa next photo naman, ano yun? Ito naman, kasi this year, twice ko siya nakita. So, twice din yung dalawang ground zero yung gusto kong mapuntahan. So, I was able to get or see to it na makita ko ulit siya together with the other photo walkers. So, yun yung paglabas doon from Palangka papunta dun sa Roas Boulevard. So, I always take that place kasi maganda kumuha ng puon dyan. Minsan nagtatagal, sumasayaw kasi yung puon dyan sa place na yan. So, yan, the moment na makita, very highlight kasi yan eh. Every time na makita ng mga deboto, tataas talaga nila yung towel nila. They raise their hands. So, I want to capture that one. So, ano yung next photo natin? Yeah, same thing. Kasi dito, iba yung experience ko. Normally, I stay since nakasapatos ako. I never go to the close to the pole kasi alam kong bawal yun na nakasapatos eh. So, I always stay 1 meter from the wall. Pero itong na-experience ko yesterday, umikot ako eh. For some reason, umikot ako dun sa flow ng tao na hindi ko naaapakan yung floor. Ang hirap man i-explain pero ganun yung naramdaman ko. Then when I took this shot, kasi naawa ko dun sa bata, lumilitaw yung bata in front of me na gustong ilabas ng mga deboto towards on my side kasi may tindahan dyan na open eh. May bata in front of the phone, nakikita nyo parang umiyak. So next photo. Here naman, so when I took this shot, parang nandun yung mga gesture, no? Yung gesture ng mga deboto. Then, nakita mo yung alam kong it's an organized chaos, pero makikita mo kung gaano sila yung faith ba na makahawak man lang sa puon, sobrang ibang-iba yung mararamdaman mo pag nasa ground zero ka, na iba yung nararamdaman din sa malayo ka. So dito, nung kinunan ko, although nakatalikod na siya, it so happened na may lumabas naman na parang yung banderitas in front of me na nakaharap naman yung muka, no, ni Jesus Nazareno. Yung next po. Ito, this is my first photo, my first translation. It was 2013. This is right in corner Hidalgo sa Villalobos. Around 2 a.m. na to. So, parating na talaga yung phone sa simbahan. So, during that time, as in, one battery na lang ako. Kumbaga, pinipili ko na lang yung picture na gusto ko. So, ito naman, may hinimatay just in front of me. Di ko alam kung lasing siya or basta nahimatay lang siya, nahubot-hubad talaga siya. Pero, unti-unti siyang umaangat, no? Umaangat siya, dinadala siya sa tabi. So, tapos yung gesture niya parang talagang si Kristo. Kita pati yung ribs. So, I was able to capture that na parang ito hindi ko makakalimutan. Kasi first experience ko, may katabi akong matanda. Sabi niya, if this is your first, you have to wait for the
poon to go back to the church. So, ginawa ko naman yon. As in, hinintay ko, 5 o'clock or 7 o'clock ako nandiyan dyan, hanggang umabot siya ng 2 o'clock yata o 12 midnight that day, that time. So, nahintay ko yung first ko, hinintay ko makapasok siya. So, unforgettable yan. Sobra yung picture na yan. Iba kasi, parang iba yung experience na almost 24 hours na yung mga tao, yung init, tapos may tubig pa nang nagtatapon from sa taas. So mix na talaga yung nararamdaman. So as a photographer, I think napadala ko ba dito, Franz, yung last photos na pinakita ko. Gusto ko lang sanang this is from the 2018 din to eh. So, Top Shot. So, again, as a photographer, no, palagi kong dinadala yung mga ibang photographer dyan for my photo walk. Sabi ko, this is the best time to practice your street photography kasi ang daming nangyayari, no? Kahit saan ka tumingin, mataas ba, mapababa ba, so marami kang pwedeng makunan, no? So, yeah, playing with the shadows. So, basta matitrain talaga yung eye mo for kung hindi lang to isang oras na photo walk, it's like kung gusto mo magstay for 24 hours, pwede ka mag-practice, no, with your photography during this festival. The thing with this, hindi ka matatakot kumuha ng photos kasi everybody is friendly. So, next photo, Franz. Ito gusto ko i-highlight kasi I think 2019 na yung last na translation na open pa ang poon, no? So I'm so glad na I was able to capture this kasi parang now that ang poon naka-cover, parang hindi na yata mangyayaring i-open pa siya for the next translation. Especially sa mga yung terms of events na marami na nangyayari. So talagang I'm so glad na I was able to capture during that time na open pa ang poon, no? So, iba rin kasi yung before sa ngayon na medyo na-enclose na siya. So, that's for one. The next Omeng? one. Yes? Yeah, before we proceed, no, baka may mga nagtatanong, ano ba ang isang photo walk? At ano ba ang isang Okay. street photographer? Meron tayong mga nanonood na baka hindi familiar dun sa mga terms. Okay, yung photo kasi in terms of my brand kasi I normally do that every translation. So I ask some of the photographers to go with me, no? For them to experience what I experienced before. That's what I want them to experience also. Saka it's a time na parang to observe, no, the festival, yung tradition, para makita din nila. Kasi napaka-strong nung faith dito, makikita mo talaga ng tao, sobrang kakaiba, no? Parang ang hirap nga i-explain eh. Especially sa mga hindi pa pumupunta, ang hirap i-explain. Kaya they need to experience it para for them first hand na ma-encounter yung ganong klaseng tradisyon natin, no, dito sa Pilipinas. So kapag So they can nag-invite join ka sa kanila, sorry, Romel, habo lang. So pag nag-invite ka sa kanila ng photo walk, ano ba yun? May bayad ba yun? They come for free? No, it's open. No, it's really open. Open siya. Everybody can join. If they want to go on their own, pwede rin. Basta sinabi ko, you can always be with me. Ito yung rota ko. Kasi since ako yung may experience, so dinadala ko sila kung saan sila dapat pumunta. No, na medyo away from the ground zero. Kasi palagi ko sinasabi yun na you can practice your street, you can have one camera, one lens if you want, but if you want to shoot the poon, if you have a long lens, you can bring with you. So, para rin ano siya, ma-cover mo yun. Driven by curiosity ito. Curiosity, yes. So, Curiosity and the willingness to, and the readiness to explore. yes. Thank you very much. So, Sige, tuloy lang natin. Pasensya na, kailangan ko lang itanong yon. So yun, one of the highlight yan, syempre yung lubid na yan. So I want to
ito hindi to ngayon, no? Kasi yesterday nung nasa Quiapo ako around 3 o'clock, nagkagulo in right just sa Quezon Boulevard. Merong naghahatak ng lubid. Although nasa Arlegui yung puod, sabi ko, paano napunta dito on the site of Quiapo yung lubid? Yung pala, tinakbo ko, yung pala naputol na. So sabi ko, as early as 3 o'clock, putol na yung lubid. Sabi ko, I think this gonna be, it take time, no? Para makabalik yung, kasi sa tagal kong nagko-cover nito, normally napuputol yan gabi na or madaling araw. Pero ito, hapon pa lang, naputol siya. So tapos parang naputol pa yata siya ulit. Meron pang yung natira, naputol pa ulit. So gusto ko i-highlight yan. So those are the things na parang, ang iba kasi, di nila maintindihan bakit may lubid, no? Bakit hinahatak. So, yun yung one of the highlight na kung gusto mong makover yung, kasi I don't know, hindi ko alam kung there's something with the lubid. I think they get something, they keep it from their wallet. May mga ganong kwento no? So, so yun lang. As an observer, yun yung nakikita ko. Minsan tinatanong ko, what's with the lubid? Kasi kumukuha sila, nilalagay nila sa wallet nila. Okay. Okay, last photo. I think, gusto ko lang, this is also from the past, no? Gusto ko lang i-highlight especially for the photographers. Dito, pinakita ko lang na yung tradition talaga nakapaa. And for the third person like us, photographer, tayo yung nakasapatos, which is yun yung nasa pinakagilid nakasapatos. Which is na-experience ko yesterday since sa dami ng pulis na naka-combat shoes. Marami talagang naapakan na mga deboto. So, I don't know kung paano ba, kasi before, no, for the longest time, sabi ko nga, bihira ako makita ng kasing dami ng pulis sa ngayon, before. Then, namimix na rin sila sa ground zero. So, talagang, before kasi pag nakasapatos ka, there was a time na, nung dun sa harap ng City Hall, pag may nakasapatos, magugulat ka na lang, aangat sila, lalabas. Mapapalabas sila dun sa ground zero pag may isang sapatos na nakapasok dun. So gusto ko lang i-highlight yun, especially sa mga bagong photographers, na I think we have to respect the tradition as well, no? Kasi kung gusto nyo pumunta sa closer to the puon na nakasapatos kayo, marami talagang masasaktan kasi everybody is bare, no? So isa yan sa mga tradition. So especially sa mga bagong photographer, alam ko eager talaga silang makaka-capture noon, makalapit, di ba? Pero merong tradisyon na dapat din nating respetuhin. So yes, like yesterday, sabi ko nga nakasapatos ako pero wala akong magawa, as in na napaikot ako sa tao. As in, napasok ako sa ground zero na hindi ko alam paano nangyari. Alam mo yun? Kasi parang they thought na yung lubid papunta sa side namin, sa wall. So everybody's going there. Ako nandun against the wall. Nagulat na lang ako nung punta na ako sa gitna na hindi ako nakaapak sa ground. Parang it's hard to explain pero yun yung nangyari. Nakasapatos ako pero never akong nakaapak sa ground. No? But ang hirap i-explain yung nangyari sa akin yesterday, pero yun yung nangyari.